Scorpio. This is a Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Scorpio, please. Collective energy ng mga Scorpio. Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Scorpio, raise your swords. Let's see. Anong meron? Anong chismis? Let's see. King of Cups in reverse, there's a masculine in this connection na kinu-question ng ating feminine kung gaano katotoo ang kanyang pagmamahal. May tinatago ba daw babae ang masculine na to? Okay. Yung masculine, it feels like nakalingon siya sa isang, sabihin natin, unattainable feminine sa buhay niya right now, okay? So, ibig sabihin, hindi sila official, tinatago niya, at meron ditong like a family energy. Isang feminine na binigyan ng pangako, pagmamahal, long term, could be may anak, nagli-live-in, at naaagaw ang atensyon ng masculine na to sa isang pag-ibig na dapat hindi naman niya binibigyan ng atensyon. Nagkaroon ng conflict, pagtatalo, pag-aaway because of the masculine's denial, no? Parang nagkaroon na ng balita, chismis or hinala ang ating feminine at gusto lang ni feminine ng linaw, okay? Kinakausap mo pa ba to? Involved ka pa ba? Gusto mo ba talaga yan? Ano bang nangyayari? Nagkaroon ng decision here. Okay. Nagkaroon ng decision here na to look at the silver lining of the situation. Though may mga broken promises, may mga false offer of love, pero sabi ni feminine, bibigyan niya ng new beginning, another chance. Pero sasabihin niya lahat nung sama ng loob niya at ilalatag niya ang batas. Do's and don'ts. Okay? And medyo nag-hold back na ng offer of love yung feminine. Guarded na siya. Marami siyang doubts. Pero sige, benefit of the doubt. Sabi ni masculine sa connection na to, alam niya na nagmamatsyag sa kanya si feminine kung loyal na siya, kung honest na siya, kung reliable na siya. Pero sabi ni masculine, kung ano naman daw ang hindi nalalaman ni feminine, hindi naman daw masasaktan si feminine. Yan yung mga logic natin eh. Okay, so, because of that, alam nyo na ang outcome. Because of that, kung ano yung napag-usapan na dapat pangako ng pag-ibig, hindi nag-manifest. Nagkaroon ng paulit-ulit na betrayal, backstabbing energy, false promises. At hindi ganun kadaling mag-heal from this connection. Because bakit? Hindi naman kasi buo yung commitment, yung investment, yung puso. May mga doubts si masculine kung the official feminine is already his official person. Ang mahirap kasi kung nagli-live-in na kayo at may anak na kayo, tsaka pag nagkakaroon ng doubts kung ikaw ba talaga yung gusto niya. Eh, kung di ka ba naman tinamaan ng kung ano man, di ba? So, after that, okay, na nagkaroon na naman ng betrayal, recent past, nagkaroon na naman ng reconnection, reconciliation, but ko alam ha, parang paulit-ulit lang na ang daming pangako, apology, pero walang change behavior. And because of that, ang sakit sa ulo ng relasyon na to, may little effort naman, bare minimum. Okay, ito yung nakikita ko eh. Na parang, kaya hindi makabitaw the other person na nasasaktan sa connection na to. At some point, nararamdaman naman niyang mahal siya. But not mahal enough na para bitiwan ang toxic connection at ang third party at ang toxic habits ng taong nakakasakit sa connection na to. Okay? Naintindihan mo na parang,
Oo, ang bait naman niya. Kahapon nga, ganyan. Ang sweet niya. Namasyal kami. Pumunta kami doon. Nag-sorry siya. Feel ko naman. Talagang totoo na. Kaya lang nagulat talaga ako. Inulit pa rin niya. You know, na parang this is like... Ito yung mas masakit kasi na parang ang sadista ng energy. Na na ramdam mo yung sincerity ng sorry. Tapos okay kayo ng isang linggo. Tapos nagulat ka, may picture silang dalawa ng kabet niya. Okay na parang, sorry na, o sige na, love, magwo-work na ako. Nagulat ka, nagpaalam, magwo-work lang daw. Tapos nung chinek mo yung phone, nakipagkita sa jubit. Okay, so, yun yung parang nakakasira ng mental health. Na parang, ramdam mo totoo eh. Ramdam mo love ka. Pero hindi mo maiintindihan kapag nawala na sa radius mo, iba na yung mahal na parang nagda-doubt ka ng sanity mo, nagda-doubt ka ng reality, nagda-doubt ka ng like how you judge the situation eh. Kasi alam mong totoong totoo eh, pero bakit ganun? You know, nawiwindang ang utak mo sa connection na to. You might be dealing with a Gemini, Pisces, Leo, Virgo. Let's see. Scorpio. The reason for the reading is nag-focus ka sa kaperahan, kabuhayan. Marami kang iniisip, meron kang baka nilalaban na court case pagdating sa pera, trabaho, may mga delays pagdating sa manifestation, mga napag-usapan na kasunduan sa pag-ibig pero mukhang parang sineset aside mo muna kasi mukhang hindi naman ready yung masculine for any committed connection for now. Marami kang iniisip kung matutuloy pa ba yung mga pangako sa pag-ibig, pangarap, yung mga parating na good news, financial blessings na gusto mo. Inisip mo rin na parang para sa side ng feminine, sino ba talaga gusto ni masculine? Sino ba talaga wish fulfillment niya? Ikaw ba o yung isang taong hindi niya mabitiwan? Okay? Pero sabi mo, wag na, hindi naman aamin si masculine. You're trying to find the wisdom at pinagpe-pray mo kay God, ano ba talaga yung totoo, ano ba talaga yung mga dapat gawin sa situation na to para makapag-decide ka na rin, Scorpio. Right now, you feel so broken-hearted about this love situation. Naiintindihan mo naman kung hindi niya ma-let go yung tao na yon. Moira, pasok. Ipapaubaya mo naman. Pero wag ka lang niyang paasahin. Okay, so your person is trying to find the balance, trying to juggle you and other person. Same old cycle, hindi nyo naman mabitiwan ang relasyon na to. But sabi mo, gusto mo ng stability. Hindi naman enough para sa'yo na nag-i-stay siya. Hindi naman enough para sa'yo na ikaw ang pinipili niya because ikaw ang ngayon. Pero ang pinipili ng puso niya ay kahapon. Yan tayo eh! Okay, Doki. So, nagkakaroon ng sadness, disappointment, and you feel like parang ang daming internal conflict. Sobrang natatamaan, no? Yung confidence mo, kino-question mo, ano ba yung wala? Ano ba yung hindi mo kayang mabigay? Bakit hindi niya mabitiwan ang isang taon na to? You feel defeated, pero andyan ka pa rin, hindi mo naman maiwan. Okay. So, meron kang iniisip, pinagpe-pray, hinihingi ng guidance kay God, kung dapat pa talagang mag-move away na from this person kasi sobra-sobra ka nang nasasaktan. Sabi mo, ang tagal-tagal mo na rin minanifest na magkaroon ng stability ang relasyon na to. Pero parang naghihintay ka sa wala. In the next 3 months, until the end of August, it feels like unti-unti na parang nakakawalang gana ang relasyon na to. The feminine in this connection aatras na at mag-hold back na naman ng offer of love. Because kung ano man yung stability na gusto mo, hindi mo pa rin maramdaman talaga sa relasyon na to. Sabi mo, bahala na kung mag-crash and burn ang relasyon na to bukas, okay lang sa'yo. Pero hindi mo rin maintindihan ng puso mo kasi umaasa ka pa rin
dun sa potential na masayang future na pinlano nyo in the past. Maaari pa rin Okay, yun nga lang. Doon nakikita ko dito, sabi ni Feminine, gusto niya to go with the flow. If this relationship is meant to crash and burn, then let it crash and burn. But, nahati yung puso mo, sabi nung kabilang part ng puso mo, pero gusto mo talaga tong person na to. Maaaring magpatuloy yung mga duda, trust issues, lies, but susubukan nyo pa rin ilaban ang connection na to. Ay. I feel someone would like mag-uumpisa sa emotional detachment, emotionally walking away, emotionally trying to accept na wala na, no? Kumbaga sa brain dead na to, na naka-respirator na lang at pinipilit mo na lang buhayin, CPR, pero mukhang wala na. Parang hinihintay nyo na lang na talagang dahil sobra kang umasa dun sa potential future ng relationship na to, you need more time. I just feel you need more time to accept na talagang patay na yung relasyon. You know. But hopefully, para dun sa umaasa pa na maayos to, maayos nyo pa rin. But ang nakikita ko dito is talagang mukhang medyo malabo na. Okay? Pero free will nyo pa rin. It takes two to tango. Kung gusto nyo talagang ayusin to. But minsan, hindi naman natin mapipilit yung other person kung hindi siya ready para sa'yo. At kung hindi siya ready sa pag-ibig mo. Alrighty? Ang bigat! Ang sad! Okay, and that would be the Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Scorpio!